Kinukonsidera ng Communist Party of the Philippines ang ceasefire policy ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa katapusan ng termino nito bilang anti-peace declaration. Sinabi ng CPP sa isang pahayag na hindi na ito nasorpresa sa desisyon ng Pangulo na isara ang pintuan sa tigil putukan. Ipinunto ni CPP Information Officer Marco Valbuena na tulad ng dati ay pinatunayan mismo ng Pangulo na tutol ito sa anumang effort na magwawakas sa civil war sa bansa sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon. Iginit ni Valbuena na hindi pa nakakapagdesisyon ang CPP kung magdedeklara ito ng unilateral ceasefire para sa Kapaskuhan tulad ng ginagawa nito sa nakalipas na 4 na taon. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa Pangulo dahil sa pagtupad nito sa kanilang rekomendasyon na huwag nang magpatupad ng ceasefire sa Kapaskuhan. Ipiniliwanag ng AFP na hindi naman talaga sinsero ang mga komunista at laging lumalabag sa kanilang kasunduan. Mababatid na taliwas ang bagong deklarasyon ng Pangulo sa pagpapahayag nito ng suporta noon sa panawagan ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa global ceasefire sa gitna naman ng COVID-19 pandemic. PPP Founding Chairman Joma Sison naman tinawag na traidor ang Pangulo matapos ang pagtutol nito sa ceasefire declaration. Naniniwala si Communist Party of the Philippines Founding Chair Joma Sison na natigil ang peace talks kasama ang gobyerno dahil sa pagiging traidor umano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Sison, pinatay ng Pangulo ang usapang pangkapayapaan dahil sa patuloy na pagsunod nito sa idinidikta ng Estados Unidos. Ipinunto rin ni Sison na may ambisyon ng Pangulo na maging pasistang diktador habang ginagaya ang iniidolo nito na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inakusahan rin ni Sison ng Pangulo na pang-aasam sa kapangyarihan at korupsyon sa pamamagitan ng kunwaring anti-communism campaign. Sinabi ito ni Sison matapos sabihin ni Pangulong Duterte na ayaw na nitong magdeklara ng tigil putukan kasama ang mga komunista hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Matatandaan na kinansela ng Pangulo ang usapang pangkapayapaan noong 2017 matapos akusahan ng parehong kampo ang isa't isa ng paglabag sa ceasefire. Ilang senador minaliit naman ang akusasyon ng ilang grupo na umano'y binayaran ng gobyerno ang mga dating NPA rebel para humarap sa Senate hearing kaugnay sa red tagging. Minaliit lamang ni Senador Christopher Bongo ang akusasyon ng ilang grupo na binayaran ng pamahalaan na lumabas ang mga kadre o yung mga dating miyembro ng New People's Army para patunayan ang umano'y recruitment ng ilang progresibong grupo para sumapi sa mga rebelde. Ayon kay Go, mas naniniwala siya sa trabaho ng National Task Force to End Local Communist. Sinabi ni Go sa mga komunista na malaya silang kundinahin at ilabas ang kanilang nararamdaman sa gobyerno. Pero ibang usapan niya kapag gusto ng pabagsakin ang pamahalaan. Ayon sa senador, dapat irespeto ng mga rebelde ang mga lider ng bansa na inihalal ng mayoryang Pilipino. Inihayag ni Go na kung gustong patumbahin ng mga rebelde ang gobyerno, mas dapat unahing itumba ang mga ito. Binigyan din ng mambabatas na kung ang ipinaglalaban ng mga rebelde ang pagsugpo sa kahirapan, makakaasa ang mga ito na kaisa siya at si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ito. Kaugnay naman ito ay hinimok ni Go ang mga rebelde na bumaba mula sa bundok at magbalik loob na sa gobyerno para maiwasan ang pagbubuwis ng buhay. Ang ceasefire mga kabrigada hindi na rin pwedeng mapagkasunduan sa local level ayon sa Malacanang. Nilinaw ng palasyo na hindi papayag ang gobyerno sa localized ceasefire agreement sa pagitan ng mga otoridad at komunistang rebelde na kadalasan ay sinusulong ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na without qualification ang naging deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumututol sa ceasefire agreement hanggang sa katapusan ng termino nito. Reaksyon ito ni Roque sa sinabi ni Senador Panfilo Lacson na mas maigi kung pag-uusapan ng tigil putukan sa local level. Ipinunto ni Lacson na merong mga rebelde na gustong magbaba ng armas, ngunit hindi nila alam kung paano ito sisimulan. Anya, kung may localized ceasefire ay lalakas ang loob ng mga rebelde na isuko ang kanilang mga armas. Matatandaan na inirekomenda ng Armed Forces of the Philippines sa Pangulo na huwag nang magdeklara ng holiday ceasefire kasama ang mga rebelde dahil sa kawalan ng sinseridad at hindi pagtupad nito sa mga kasunduan. Ibinunyag ni Justice Secretary Menardo Guevara na maraming napaarestong bandidong Abu Sayyaf ang napaslang na counter-terrorism chief ng National Bureau of Investigation na si Raul Manguera.
Pinagbabaril si Manguera sa loob mismo ng headquarters ng NBI nang hindi pa nakikilalang salarin noong madaling araw po ng Martes. Para kay Guevara ay malaking kawalan sa Department of Justice at NBI si Manguera. Hinihintay naman ng kalihim ang magiging linaw sa nangyaring krimen mula sa ginagawang investigasyon ng NBI. Mababatid na isinailalim ng NBI ang headquarters nito sa lockdown habang iniimbestigahan ang insidente. Dahil dito ay hindi pinapapasok sa NBI ang mga pulis na nagpunta sa kanilang opisina sa United Nations Avenue sa Maynila. Natagpuang patay sa loob ng kanyang opisina ang isang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Base sa report ng Manila Police District, may tama ng bala sa tiyan si Raul Manguera, counter-terrorism head ng ahensya. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Agad isinailalim sa lockdown ang tanggapan ng NBI sa Maynila matapos ang insidente. Inatasan na ni Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI na tingnan ang lahat ng anggulo sa pagkamatay ng opisyal. Ayon sa pulisya, may stage 3 colon cancer din ang biktima base sa salaysay ng kanyang partner. May agam-agam ang ilang peace advocates na muling titindi ang sagupaan ng gobyerno at ng rebeldeng komunista. Kasunod yan ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala ng ceasefire at peace talks hanggang matapos ang kanyang termino. Is there hope for peace? Kahit panahon ng saya't pag-asa, tila mas naaalarma ang mga peace advocates ngayong Pasko. What is the alternative? More conflict and internal violence? Prolonging the decades-old armed struggle that pits Filipinos against Filipinos? Ito ay matapos isang tabi ng Pangulo anumang posibilidad makipag-ayos sa mga komunista. Pinabura niya ang gusto ng militar, ibasura na ang pagdedeklara ng mga tigil putukan kahit kapaskuhan. Especially during this time, their capabilities are on the decline, their numbers are dwindling, and in fact, we have their backs against the wall. Sagot ng tagapagsalita ng Communist Party of the Philippines sa militar, kayong bahala. Antayin na lang raw kung ano magiging desisyon ng CPP. Sinang-ayunan din ng Pangulo na huwag nang buhayin ang mga usaping pangkapayapaan, bagay na hiling rin ng militar. So that once and for all, we will permanently resolve this insurgency problem which has plagued our country for more than 50 years. Pero kung tutuusin, hindi na bago ang pasa ng Pangulo. Tinuldukan na niya ang peace talks noong 2017 pa at isinapinalang desisyon noong isang taon matapos buwagin ang Government Peace Panel. Dapat ring tandaan na papalibutan ang Pangulo ng mga dating opisyal ng militar sa kanyang gabinete. Mga opisyal na dating nakipaglaban rin sa mga komunista. Pero kahit yung mga nagsusulong na ituloy ang peace talks, aminadong hindi talaga pabor sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon. Tinuturo nila ang ilang mga pulisa ng administrasyon na tila determinadong harangin anumang tangkang buhayin ang pag-uusap. Unless these basic policy measures are rescinded, the prospects for peace talks are practically zero. Sinabi noon ng Norway na patuloy silang nakikipagdialogo sa dalawang panig para ituloy pa rin ang negosasyon. Ang Norway ang namamagitan sa peace talks mula pa noong 2001.